patuloy lang tayo na lumakad mga kapatid. Makapikinig sa kanyang mayamang salita. Magpasalamat sa isang linggo, araw-araw at minuto natin paglakad dito sa mundo mga kapatid. Ang siyang bibigay liwanag sa ating mga buhay. Basahin ko dito sa Romans 15:2. Sabi dito, sikapin natin lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. Dito mga kapatid, dito makikita yung pagpalakasan ng bawat isa sa atin. Kung sino man yung iba yung tinatahak, kailangan natin na palakasin natin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon mga kapatid. Dahil lahat naman tayo ay nakakaranas ng mga hindi inaasahan, mga pagsubok, ano man ang ating naranasan sa ating buhay, normal lang naman yan mga kapatid. Pero dito nakikita yung ating pananampalataya. Dito nasusukat kung saan tayo nakapundasyon mga kapatid. Malimit sa ating kasi na saka lang tayo lumapit sa Panginoon kung meron tayong kailangan. Sa lahat ng pagkakataon mga kapatid, kailangan natin ng Panginoon. Kailangan natin magdepende sa Kanya mga kapatid. Siya lang yung nakakatulong sa atin. Siya yung nagbibigay ng liwanag, siya yung bibigay ng tamang daan. Kaya magtulungan para mapalakas ang bawat isa. Kung saan, wag tayo maging makasarili. Dahil kung hindi tayo makakapakinig ng kanyang mga salita mga kapatid, para tayong down na nalalanta. Ang buhay natin walang kabuluhan kung wala tayong Kristo sa ating buhay. Patuloy tayo mga kapatid sa pakikinig kanyang mga salita, dahil dito tayo namumuhay at nakilala natin ang ating Panginoon na lagi siyang umabot sa ating mga buhay. Inaabot tayo lagi mga kapatid. Kaya huwag tayong solo. Huwag tayong magmukmuk sa kwarto. Kailangan natin yung mga kapatiran. Kaya sabi niya kanyang salita, 2 to 3 gather in His name. Nasa kalagitnaan mga kapatid. Pag mag-isa tayo, nandun pumapasok ang kalaban mga kapatid. Kung saan, dito na makikita yung ating pananampalataya. Kung mag-isa tayo mga kapatid, marami tayong naiisip, marami tayong gagawin, pero yung kasama ang mga kapatid, nandun yung palakasan para hindi makapasok ang kalaban sa ating buhay. Lalo na kayo, pasama ng mundo, marami tayong narinig, marami tayong napapakinggan, marami tayong nakikita, marami din mga aral mga kapatid. Kaya, dito natin makikita kung saan tayo nakatayo. Dapat makita natin ang liwanag sa ating buhay, makita yung mga ng ibang tao. Huwag yung mapag-isa mga kapatid, dahil hindi ka magliliwanag, mas lalo kang dumidilim mga kapatid, kasi hindi ka makakapakinig ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Kagaya yung bukal mga kapatid, sa paligid niya maraming mga nagbubuhay dahil nadidiligan ng tubig. Ganon din sa ating pananampalataya mga kapatid. Hindi lang tayo kumakain sa physical. Nandun na yung physical natin na kinakain. Pero yung ating pananampalataya hindi na balance mga kapatid. Mas marami na yung physical na kinakain ng ating katawan. Mas maganda na busugin natin ang ating katawan sa salita ng Panginoon mga kapatid. Kaya patuloy tayong
Patuloy tayo makikinig sa kanyang mga salita, mga kapatid. Gaya ng ginagawa natin, mga devotion, mga ganito, fellowshipping, dito sa IFE. Dito tayo mahubog, mga kapatid, kung paano tayo lumakad ng diretsyo. Huwag tayong tumingin sa left and right, mga kapatid. Dahil dito yung buhay na yung sinasabi ng Panginoon. Ito yung book of life. Kung para yung mga kapatid, example mo sa trabaho, meron yung SWI, mga kapatid, na sinusunod. Ganon din yung sinusundan natin sa Bible, mga kapatid. Tinuturo kung yung tama o mali yung ating tinatahak. Pag hindi tayo nakapakinig ng mga kapatid, nandun yung kalaban na ay siyang lumalapit, lalo na pag mga pagbisagan. Ipatuto ko, mga kapatid, lalo na pag ganitong sitwasyon na mapag-isa ka, lalo na pag meron yung mga kapatid na nagpapaanyaya sa'yo, hinahihikayat ka na dumalo, tapos yung isipan mo na hindi, pero yung gusto yung katawan mo pupunta. Nandun yung decision, mga kapatid, kung pupunta ka o hindi. Makikita mo sa yung katawan, mga kapatid, kung ano ang nice, kung blessed o pupunta sa gawain ng Panginoon. Malimit ganun din sa akin, mga kapatid. Minsan, lagi na sa isip, hindi ako dadalo. Yun na sa isip. Pagdating ng gawain, mga kapatid, nandun na yung, kung walang mag-invite sa'yo, talagang hindi ka nakadadalo. Kailangan na hakbangan natin. Hindi natin alam kung saan tayo patungo. Hindi natin alam kung ano yung darating ng bukas, kung buhay pa tayo o hindi. Kailangan natin, mga kapatid, magpalakasan ng bawat isa. Wag natin kaligtaan ang mga salita ng Panginoon na kailangan natin i-apply. I-apply natin yung salita ng Panginoon. Kailangan din natin na mga elders natin, kasi hindi naman lahat na tayo nakakaunawa ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Pero kailangan din natin na mayroong magpaliwanag. Hindi lahat nakakaunawa. Sabi na sa Biblia, mga kapatid. Kaya nga ang Panginoon, maraming ginamit na talinghaga para maunawaan natin. Pero mayroon din mga tao na hindi nakakaunawa. Hindi lahat, mga kapatid. Maliban lang kung ikaw ay pinagkalooban ng Panginoon ng gift na magturo. Dahil kailangan din natin, mga kapatid, yung lahat ng ating pagkatao na malinang kung saan ang mga salita ng Panginoon ay dapat natin matutunan at makakbangan. Kailangan natin, mga kapatid, na ang salita ng Panginoon na siya lang makapagbabago sa ating buhay, sa ating pagkatao. Huwag nating brasuhin din yung ating sarili, mga kapatid. Kasi mahirap din yung brasuhin mo o kaya yung kapatid mo na sumunod in the right time din mo, mga kapatid, kung saan ang Panginoon ang gagawa nito. Basta sabihin din natin yung mga salita ng Panginoon. Basta word of God ang ating sabihin sa mga kapatid, mga pamilya. Ang Panginoon ang gagalaw, mga kapatid, kung paano gumawa ng kapamaranan ng Panginoon. Wala imposible ang ating Panginoon, mga kapatid.
Basta panalangin lang natin ang mga kapatid, kung ano man ang ginagawa nila ngayon, kung ano yung sitwasyon nila, patuloy mga kapatid, ay panalangin natin. Hindi natin alam kung ano yung sitwasyon nila at ang kanilang mga puso. Dahil ganun din ako mga kapatid dati, na hindi rin ako dumalo dati. Pero nandun yung mga kapatid, encourage, nagpapalakasan, laging pinapaalala, may gawain mga kapatid. Sabi nga dito sa 15:1, tayong malakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahina sa pananampalataya. Huwag ang sariling kasiyahan lamang ang ating isipan. Kung meron man nanghihina mga kapatid, ating mga kapatid na sa pananampalataya, nandun kailangan din nila tayo mga kapatid. Kung sino yung hindi inaasahan, tayo rin mga kapatid. Dahil kailangan din nila tayo. Kailangan din natin na tulungan sila para mapalakas ang kanilang pananampalataya. Magpalakasan. Lagi natin tandaan mga kapatid na ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. At huwag nating kaligtaan na ang Diyos ang may gawa at maraming kapapamaranan na hindi natin maintindihan, hindi natin maarap mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga sabi dito sa mga kapatid, kung meron man napupurol sa atin, kailangan din ng kapatid kailangan din ng isang kapatid para tumalas din ang kanyang pananampalataya. Magpalakasan. Kailangan din natin na tulungan ang isang kapatid. Basta words of God yung bibitawan natin mga kapatid sa Kanya. Sabi dito sa Kawikaan, sa 27:17, bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatala sa kapwa isip. Ganun dapat gawin natin mga kapatid. Kung sino yung nanghihina, ganun din na yung mga kapatid, palakasin natin ang loob. Kailangan din natin ang kapatid na maiangat. Kung nalulugmok man, kailangan natin palakasin. Huwag natin hayaan mga kapatid na ganun na lalo na at nakaparinig na ang salita ng Panginoon. Ganun din mga kapatid, sa aking sarili, salamat sa inyo dahil kung saan nadapa man ako noon, nandun pa rin yung encouragement nyo. Nandun yung nagpapalakas sa bawat isa. Ang kailangan natin mga kapatid, ang Panginoon sa ating buhay. Ang Panginoon lamang yung makapagbibigay lahat ng ito mga kapatid, na mag-restore lahat ng nawala sa atin. Lahat ng nakuha ng kaaway, mga relasyon, mga pinansyal, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa mga kapatid. Ang Panginoon tayo natin idulog. Bigyan natin sa Panginoon, siya lang laban lahat ng mag-restore lahat ng ito mga hallelujah. Ang Panginoon talaga yung kailangan natin sa ating mga buhay. Paano tayo lumakad, paano natin makakbangan ng mga plano niya, mga nais na sa ating buhay, lumakad tayo ng diretsyo. Ganun din sa aking buhay mga kapatid. Marami akong pagkakamali, makasalanan ako. Marami akong ginawa, pero patuloy na humingi ng kapatawaran. Lahat ng mga nagawa kong mga kapatid, salamat sa Diyos dahil pinatawad ako, nilinis niya. Parang pasaan na sobrang dumi, mga kapatid.
Dito ko nakilala ang Panginoon mga kapatid. Dito niya ako inabot. Dahil sa Pilipinas, hindi man ako nakakadalo ng ganito mga kapatid. Dito lang sa Saudi. Kaya may purpose ang Panginoon kung bakit ako dinala dito. Gusto ko sa ibang bansa ng mga kapatid. Nag-apply ako sa Abu Dhabi, Qatar. Pero pinili ko yung Saudi na 1-4 mga kapatid. Nagbibigay sila ng 2-5 dati doon. Hindi ko alam kung bakit dinala ako dito. Yun pala may purpose ang ating Panginoon. Kahit dun sa mga kapatid na meron akong in-applyan, okay na lahat. Pero mas nauna pa rin dito sa Saudi na pinuntahan ko. Sa pag-apply ko, pangalawa, Saudi pa rin. Hanggang dito ako dinala ng Panginoon. 2019 mga kapatid. Hindi aksidente mga kapatid. Na ang Kuya Nels ang nasa Maaden noon. Hindi aksidente mga kapatid dahil siya yung pinadala ng Panginoon kung saan kami ang nangangailangan ng mga salita ng Panginoon mga kapatid. Kailangan namin ng Panginoon dahil napapariwara na kami dati. Pupunta kami dito sa Jubel pero iba yung ginagawa. Araw-araw mga kapatid. Hindi aksidente mga kapatid na kayo ang nakilala namin at nakakasama hanggang ngayon. Sa Pilipinas mga kapatid, pabalik-balik ang buhay. Pagbalik sa Pilipinas, kung hindi mo talaga disiplinan ang sarili, malulugmok lang ang buhay mo. Buhay ko pagbalik sa Pilipinas. Kung hindi mo panindigan ang inyong pananampalataya o hakbangan ang inyong natatamasa na ganitong mga pag-aaral mga kapatid. Salamat sa Diyos dahil nandito ang pagtuturo kung saan pinapaliwanag na laging i-apply ang kanyang mga salita, ang salita ng Panginoon mga kapatid. Patuloy lang tayo mga kapatid sa pagpupuri at pagdalo sa gawain ito. Mapakahirap mga kapatid kung wala tayong Kristo sa buhay, malulugmok tayo, malalanta. Marami man tayong mga pagsubok mga kapatid sa ating buhay. Marami tayong nararanasan, kahit yung mga sakit. Bigyan natin sa mga Panginoon, idulog natin. Siya lang naman yung nakakagawa ng himala mga kapatid. Na hindi natin maunawaan, pero maunawaan natin pagdating ng panahon na tayo ay makakaunawa. Basta magpalakasan tayo para mabuksan ang ating spiritual na pandinig, puso, mata. Kasi spiritual na buhay mga kapatid. Dahil mahirap talaga kung sarado ang ating pandinig. Kung iba yung paniniwala natin, talagang maano tayo mga kapatid, maliligaw tayo. Kaya laging tandaan, lahat ng mga pagtuturo, di naman natin press nga. Tayo manalangin mo. Hallelujah.
Hallelujah. Praise God. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamat tayo sa gabing ito mga kapatid. Ating Panginoon. Dahil pakabuti sa ating buhay. Siya yung kailangan natin sa aspeto ng ating mga buhay. Praise God. Dahil tagpuan tayo sa kanyang presensya. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Father God. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa gabi ito. Hallelujah. Nandinako mo ang aming mga pagyapak. Tulungan mo kami, Lord. Hallelujah. Na ikaw ang siyang magtuturo sa gabi ito, Lord. Na ikaw ang dapat makita at marinig. Hallelujah. Lord, salamat sa restoration, Lord. Sa aming kalakasan na nawala sa maghapon. Salamat, Lord, sa kagalakan at kapayapaan ng buhay ng bawat isa kung saan ikaw lamang ang nakapagbibigay lahat ng ito, Lord, na hindi namin natatamasa sa mundo. Salamat, Lord, na patuloy ka gumagabay, patnubay sa aming mga buhay, sa aming trabaho, sa aming paglalakbay, Lord. Maraming salamat, Lord. Dahil ingatan mo kami. Salamat, Lord, sa restoration, sa lahat ng nawala sa aming mga buhay, Lord. Pagmamahal, relasyon, pinansyal. Lord, in the name of Jesus, maraming salamat, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord. Bigyan mo kami ng pusong mapagkumbaba, Lord. Pusong mapagmahal. Handang maturuan ang aming mga puso. Baguhin mo kami, Lord. Tanggalin mo ang mga hindi ka nais-nais sa aming mga buhay. Hallelujah. Lord, linisin mo kami, Lord. Salagsigin mo ang aming mga puso. Kung saan tanggalin mo ang mga hindi ka nais-nais. Hallelujah. Lord, wala kang katulad, Lord. Hallelujah. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Na hindi mo kami pinapabayaan. Hindi mo kami iniiwan, Lord. Ikaw ang mabuting pastor sa aming mga buhay. Ikaw ang mabuting guro. Na ikaw ang magtuturo sa kalagitnaan, Lord. Sa gabi nito, Lord, ikaw ang magturo na dapat ikaw ang makita at marinig. Hallelujah. Salamat, Lord, sa pagbibigay mo ng mensahe sa gabi ito, Lord. Ibuhin mo ang aming mga puso. Hallelujah. Lord, sa gabi ito, Lord Jesus, maraming salamat sa kapatid na gagamitin mo sa gabi ito, Lord, na nagbibigay ng mensahe mo. Gamitin mo ang kanyang buhay, Lord, at itago mo lamang sa iyong likuran. Salamat sa kapatid na ito, Lord. Ibuhos mo ang karunungan. Hallelujah. At wisdom upon wisdom in the name of Jesus sa kanyang buhay. At ganoon din, Lord, sa aming mga nandito, Lord. Lord, sa lahat ng magagawa sa gabi ito, Lord Jesus, hallelujah. Hallelujah. Lord, sa mga kapatid, Lord, na nagpapagamit ng kanyang mga talento sa mga Kristo, Lord Jesus, hallelujah. At kanilang mga talento, Lord Jesus, nasabutin mo, nabiyaan ang kanilang mga talento, Lord, na gagamitin sa iyong santuaryo. Gamitin
salita mo ngayon, Lord, bawat bitawan sa iyo mo, Lord. Hallelujah. Sa iyong banal na dugo. Gamitin, Lord, sa apat na sulok sa iyong salita mo, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lukupan mo ang iyong kabanalan, Lord. Ano man ang marinig sa labas, Lord, ang siyang pagpapala sa kanilang mga pagdinig, Lord Jesus, sa kanilang mga buhay. Huwag mong hayaan, Lord, na kami ay mag-distract sa iyong pagpupuri sa iyo, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa labi ito. Kung saan ang iyong mga salita ang makapagbabago sa iyong mga buhay. Sapagkat ang iyong mga salita, buhay at makapangyarihan. Tulungan mo kami, Lord, kung paano namin malakaran ang lahat ng ito, Lord. Salamat sa iyong mga salita, Lord. Hallelujah. Ikaw lamang ang aming tinataas, pinupurot, sinasamba. Hallelujah. Salamat, Lord. Purihin ka, dakilain ka. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. In Jesus pray. Amen. Amen. Puri ng Panginoon mga kapatid. So, hihilan lang na. Kumusta pa mga kapatid? Praise God. Amen. Testimony tayo mga kapatid. Sila na nasabi dyan sa harapan natin. So, palagay ko excited ang lahat. So, ngayon medyo kakaiba. Mag-iibita tayo na magte-testimony ang ating kaibigan. Lagi ka. May iba naman. Magandang gabi po sa mga kuya. At maraming salamat po sa pag-imbita sa akin date niya kay Kuya William. Bali, ang gusto ko lang po testimony. Yung pagdating ko dito sa Saudi is parang dati kasi is parang wala lang, bahay, kwarto. Yung parang minsan may kulang, parang sa buhay natin dito sa Saudi parang kasing parang ganito lang tayo, trabaho, tulog, dito tayo sa apat na sulok ng kwarto, ganun lang. Pero yung simula nang hinahanap ko si Lord kasi dito sa Saudi, parang sabi ko, parang napaisip ako dati na kasi parang meron nga ba? Meron bang ano dito sa Saudi na pagdadaluhan? Ito yung hindi ko po first time na bali makadalo po talaga sa isang Christian church. So, may dati na rin po akong dinadaluhan. So, pero naglaylo, tapos parang nabalik lang po ulit. Then, ito po si Kuya William po is nakilala ko lang din po siya sa trabaho kasi pupunta po siya doon, bibili. So, yan po. Siguro po nagkataon na ulit po para parang dinala po si Kuya William sa akin ulit para i-guide ni Lord na anyanyahan ulit po ako sa isang kapatiran para sa isang ano po. Siguro ayun na po yung pinaka ulit na bless ko na naimbitahan po ulit ako dito at ginamit si Kuya William po para anahin po ako dalhin po ako dito sa panambahan ng Solon. At maraming salamat po at ito po ulit, nagbabalik po ako ulit sa kanya at talagang humihingi po ako ng salamat sa kanya at talagang nabibless din po talaga ako. So talagang kailangan po minsan kahit anong pong hirap ng buhay, yun po yung pagsubok na minsan na sinasabi ko sa sarili ko na marami man tayong pinagdadaanan dito, tayo lang minsan, wala tayong pamilyang kasama, tayo lang. Lagi tayo humingi ng tulong sa kanya at hindi niya tayo pababayaan. Lagi po siyang nandyan at hindi po siya tumatalikod sa atin. Ayun lang po yung talagang isang patunay ko na kahit sang lupalo man tayo na din, basta tayo yung pain natin is nasa kanya, wala po talaga imposible. Yun lang po. Salamat. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. So, welcome po yan.
Welcome dito sa bago mong family at naway sa magtuloy-tuloy. Amen. So, kaya Arnold, kumakaway na eh. Amen. So, magandang gabi po mga kapatid. So, salamat po sa Lord na nakita ko naman yung mga guwapo mga kapatid ngayon. So, praise God po. Kasi almost 2 months yata na hindi ako naka-attend dahil sa tawag ng trabaho. So, panggabi. So, praise God. Hinalang naman ako dito sa yakap dito sa Santuario sa Solim. So, salamat. Salamat sa Panginoon. So, at the same time, salamat din ako sa ating Panginoon. Kahit may problema, hindi ko na walang talagang problema. Kasi lalo pa sa araw na to, ay kunting girgiran doon sa may bahay ko. Kung hindi ko pumunta si Kuya Larry, bantay, hindi na naman ako makaating ito. So, salamat sa Panginoon sa kapatiran na ginagamit na puntahan mo doon si Kuya Arnold dahil nag-aaway na naman doon sa may bahay na doon. Kasi alam mo naman di maiwasan talaga na ating may bahay, may iba iniisip na gusto niyang ipagawa sa mukha sa atin na ginagawa natin, pero hindi wala naman tayong ginagawa kasi bumalik na tayo sa Panginoon. Dati yun, nagkuhan pa tayo wala pa sa Panginoon, sige, may mga kababalaghan tayong ginagawa na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. But salamat sa Panginoon na inabot ako na unti-unti ko siya talaga nakilala. Noong unang dati, na-attend na ako dito, pero hindi pa talaga na mapasok talaga yung kuwan sa Panginoon ba, mga word of God niya. Pero ngayon na, salamat na kilala ko na siya na malubusan. So, I tried my best talaga na ang lakaran ko talaga sa kanyang mga tuntunan at batas para sa kanyang Panginoon. So, salamat po sa solid talaga na nilabot mo ako. Dito ako ngayon. Tulad din Kuya ni sabi ni Kuya na doon sa Pilipinas talaga, wala talaga tayo doon panahon sa Panginoon. Puro lang tayo trabaho. Which is not na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Dito lang tayo sa saldo nga unti-unti nakilala natin ang Panginoon. Inabot tayo nakilala natin siya. So, may purpose ang Panginoon. Kasi dito tayo sa bandang araw, isa-isa tayong gagamitin niya at magkakailag ng kanyang mga bandang balita para sa ating Panginoon. So, salamat po. Purihin po ang Panginoon. So, alam mo yun po, ano eh. Hindi naman katawa tayo, ano? This evening po sa lahat, talagang mapalad po tayo. Kahit konti lang po tayo, talagang mapalad din na tagon sa presensya ng Panginoon. Unang-una, nataas ko talaga ang Panginoon sa buhay ko, lalong-lalo na sa aking trabaho, na nangyari sa aking trabaho. Nung wala pa ako sa Panginoon, yung trabaho ko talagang nandun yung sakit sa ulo. Pero ngayon talagang pag ang Panginoon talaga yung gumalaw sa buhay natin, siya yung magdala dun sa talagang maano ko na lang sa trabaho mo kasi kung gaano kabigat nung una, ngayon grabe naman kagaan. Taga-utos lang. Pero hindi, ang ano ko naman, hindi ko naman pinapangarap na ganito. Tumutulong din ako pero naano lang pero blessed talaga ako sa pag nasa Panginoon tayo. Tulad ng may nangyari kanina. May Firewatch, Firewatch seminar, alauna. Pinapunta kami doon ng aming amo. Wala pala, yung grupo namin, dinala ko lahat ng grupo namin. Wala palang email, walang pangalan doon sa, hindi nakasama sa training. Talagang, sabi ng ba't kayo pumunta dito? Pinapalabas na kami. Talagang, pag si Lord talaga yung gumalaw talaga. Umupo lang ako sa tabi, nag-intercede lang, tapos kinausap ko yung trainer, kinausap ko siya. Praise God talagang, pag si Lord talaga yung humipo sa talaga, kasama mo si Lord sa trabaho, talagang, yung isang cluster kami, pero yung grupo lang namin 10, kami lang yung pinapasok. Kung, ang sabi ng sa next batch,
kasi marapa ako sa isa't kating oras, inano ko sa oras, hindi na talaga. May iwan ako ng bus. Talagang, pag si Lord talaga yung gumala sa buhay talagang, presidente na lang talaga. Ganun din po nagpapasalamat ng Panginoon sa may bahay ko, sa buong pamilya ko na kung paano ko binilis na-bless dito ni Lord, talaga, buong pamilya ba, talaga, mapaliluya ka na lang. Yan na po, yun po. Amen. So, may awit po. Yes, Jesus. Amen. So, Kuya John. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, sir. Amen. Sa mapagpalang gabi po muli sa lahat. Hallelujah. Bless po ba tayo mga kapatid? Hallelujah. Mayroon tayong Panginoon na dakila. Hallelujah. Ang pangalan niya, Jesus. Sa iyo ba ba? Sabi niya sa salita, Psalm 145, 1 and 2, I will exalt you, my God and King, and praise your name forever and ever. I will praise you every day. Yes, I will praise you forever. Yan ang ating Panginoon. Hallelujah. Dakila ang ating Panginoon. Nasa habang panahon ni ating isisigaw ang kadakilaan niya at kanyang pangalan. Amen po ba mga kapatid? Praise God. Dakila ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Kahangahangang pangalan, hindi matutumbasan ang iyong kadakilaan, ngayon at kailanman. Dakila ang pangalan ng Panginoon. Sa bawat oras, sa lahat ng panahon, isisigaw, ihahayag, dakilang pangalan ni Jesus. Itataas, itatanghal, dakilang pangalan ni Jesus. Dakilang pangalan ni Jesus, aming Diyos at Hari. Hallelujah. Aming Diyos at Hari, tagapagligtas, lahat ng saling lahi, sabay na ibibigkas. Dakila ang pangalan ng Panginoon. Sa bawat oras, sa lahat ng panahon, isisigaw, ihahayag, dakilang pangalan ni Jesus. Itataas, itatanghal, dakilang pangalan ni Jesus. Isisigaw, ihahayag, dakilang pangalan ni Jesus. Itataas, itatanghal, dakilang pangalan ni Jesus. Ang Hari Jesus, may-ari ng lahat, papuri sa'yo, at aming magsamba. Ang Hari Jesus, may-ari ng lahat, papuri sa'yo, at aming magsamba. Isisigaw, ihahayag, dakilang pangalan ni Jesus. Itataas, itatanghal, dakilang pangalan ni Jesus. Isisigaw, ihahayag, dakilang pangalan ni Jesus. Itataas, itatanghal, dakilang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Dakilang pangalan ni Jesus. Yes, Lord. Dakilang sa
Ang pangalan mo na Jesus, at aming patuloy na itataas, tatangal, sisigaw at ihayag sa mundo na may Panginoong aming Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Magpating buhay na Diyos. Hallelujah. That is good.